Ayan, so for today's video, i-share ko po sa inyo yung ginawa po natin na power bank, mini power bank, no? So, this video is para sa mga tulad kong mahilig magbutingting na nanghihinayang, no, sa mga bawat binibili na mga gamit, tapos kapag nasira, hindi na po nagagamit. Tulad po ng nabili ko po na handrail na nasira na po yung pinaka-motor ng handrail, so talagang kumalas-kalas na po siya, kaso naitapon ko na po. Kaya hindi ko na po mapakita sa inyo yung pinaka-drill. So meron po tayo dito na battery na 12 volts, no. So hindi naman po totoo talaga na 48 volts yung output, lalo na po yung mga local na mga hand drill po natin, no, na nabibili po natin sa online. So 12 volts lang po yan. So tingnan nyo po, nilagyan ko po siya ng test probe, tapos makikita nyo po sa tester po natin is 7.8 volts na lang po siya. So ito po yun, no, yung nasa loob po nito. Ayan. So ayan po. Ayan, no. Isa lang po yan. Tapos ayan. So sa paggagawa po natin dyan is naglagay po tayo ng pan-charging na external. So yan po yung inuna po natin. Ito external papunta po dito sa loob, no. Ayan. So, kinabitan na lang po natin siya. So, dahil may port na po yung ating system, hindi na ko na po ito tinanggal. So, pwede naman sana, irerekta na lang po natin. Pero para wag maging risky, is ginawan ko na lang siya ng paraan. Ayan. So, naglagay na lang po tayo ng external na charging port niya. Tapos, sa input niya po yan. Tapos, sa output niya naman is naghinang na lang po tayo. So, ito po yung ginawa po natin. So, yung output niya is dito connected yung ating voltage capacity ng ating battery capacity voltage, tapos yung USB po natin at yung 12 volts na pang ilaw po natin o pang 12 volt system po natin. So ganun lang po siya, no, kaysa itapon po natin at hindi na po natin magamit, at least is magawa po natin na mini power bank, kasi iba po talaga pag rin tayo yung gumagawa, no, parang ang sarap sa pakiramdam, no, nasira na bagay na pwede pang maayos, no, at magawa po natin ng innovation. So ngayon naman is dito, para magamit po natin to, is kinabitan po natin siya ng switch. Ayan, para magamit po natin to. So i-testing na po natin, i-charge na po natin yung ating mini power bank. So ayan, natapos na po natin yung ating mini power bank na kinabitan po natin ng battery voltage capacity, tapos USB type para makapag-charge tayo ng cellphone, at 12 volts na input para magamit po natin sa ilaw. So ito po na po yung demo po natin. Yung charging naman po natin from 220 yung input, yung output naman, yung pinakadulo nitong ating adapter, ito is 12 volts po yan, no. So, plug in po natin, gamit po tayo ng adapter. Ayan, nakikita nyo po is kulay green yung ating light indicator. So, kapag chinarge po natin yan, is magiging pula po yan. So, pag nag-green po siya, is automatically napuno na po yung ating battery. And then, kinabitan po natin siya ng battery capacity voltage para makita po natin yung capacity ng battery. So, during the time na napuno po at hindi na po nagcha-charge, or dahil napuno na, gagamitin na po natin, is kailangan po nating naka-plug out po dun sa ating outlet, tapos gamitin na po natin. So, charge po natin yung cellphone. Ayan. Ayan. So, pwede po siya for emergency purposes kasi dalawa po yung kanyang output, pan-charge ng cellphone, at pwede po rin po siya sa ilaw na 12 volts. So, ito po yung ayan, so ito po yung purpose kung bakit rin po ako gumawa ng portable power bank, no. Kasi dati din po ako kumukuha ng input pa supply po dito sa ating pinaka ring light po natin, no. Kasi minsan pag bilang tayo po tayo, kailangan pa po nating tanggalin, so sagabal po siya. So kaya naisipan kong gumawa ng DIY na power bank na may input na 12 volts, para during time na nagbablog po ako is makagawa po ako ng quality video, kasi tignan nyo naman po yung ilaw ng ating studio. Medyo undetails po yung kuha, pero kapag mayroong backlight is kahit pa paano po gumaganda po yung quality ng video. Yan po yung purpose po natin. So ito po yung aking munting
shop or munting YouTube studio na ginagawa ko po. Ito po yung aking name. Ayan. So, ayan po yung aking mga tools. At ito yung mga na-collecta na po natin no, sa pagre-repair ng solar. So, ito po, matagal na po to no. Ang unang ito po yung mga unang equipment ng solar no, nung nauso po dito sa Pilipinas no. Tapos, ito yung ating inverter. Ayan, binigay lang sa atin ng customer yan at dinisplay ko po dito sa aking YouTube studio. Ayan mga kasandays, kung nagustuhan itong video na to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV.